Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ating panalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay isalig natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo ang ating kabalisahan at kapighatian at malaking pag-asa at kapanatagan ng ating makakamit. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo at ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa 1 Pedro Kabanata 5 talatang 6 hanggang 7, ito po ang mensahe. Kaya nga pailalim kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukukup sa inyo. Magpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 4 talata 12 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na di pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Salip, magalak kayo sa inyong paghihati sa hirap ni Kristo at maging lubos ang inyong pag-alakam kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ng mga pagsubok na ito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 10, talatang 35 hanggang 36. Ito po ang mensahe. Huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masundin nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ipagpatuloy po natin sa 2 Corinto Kabanata 1, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Mga kapatid, binalita namin sa inyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat nawalan kami ng pag-asa mabuhay pa. Kami iniligtas niya noon sa tiyak na kamatayan at patuloy na iniligtas. Lubos ang aming pag-asa na ililigtas pa niya. Ipagpatuloy po natin sa taga-Roma, Kabanata 15, talatang 13. Ito po ang mensahe. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkakaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan at pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, gayon din ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na isalig natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ang ating kabalisahan at kapighatian at malaking pag-asa at kapanatagan ng ating makakamit. Nais pong ipapatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos. Kung magitan ng banal na Panginoon Jesucristo sa kanyang ihiyag sa atin na tayo ay lumapit sa kanya upang at isalig natin sa kanya ang ating kabalisahan, ang ating kapighatian. Sa gayon tayo ay kanyang kukupkupin. Tayo ay hindi niya pababayaan. Tatanggalin niya sa atin yung ating kabalisahan at yung ating kapighatian. Bibigyan niya tayo ng kaaliwan, bibigyan niya tayo ng kapanatagan. Sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magpailalim doon sa kanyang kapangyarihan at tayo ay kanyang pagpapalain. Yung ating mga kabalisahan, tatanggalin niya yan, yung ating mga kapighatian. So sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at kanyang pagpapala, tayo ay kanyang tutulungan sa ating mga nararanasan ng mga kabalisahan sa pamumuhay na ito.
sa iba't iba nating inaharap. So kaya kung tayo ay nakararanas ng mabibigat ng mga pagsubok sa buhay na ito, tayo ay binagyo, tayo ay nakaranas ng kahirapan, may mga napatay sa iyong mga mahal sa buhay, ikaw ay iba't ibang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng sufferings, kapigatian. So tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos, sumala Panginoon Kristo, at tayo ay tutulungan niya para tayo ay malagpasan ang mga bagay na ito, sapagkat wag tayong mawala ng pananalig sa ating Panginoon, sumala Panginoon Kristo, kapag nararanasan na natin yung mabibigat ng mga pagsubok o mabibigat ng mga nararanasan natin sa buhay, lalo na kapag tayo ay nagsasuffer, tayo ay nababalisa. So tayo ay magkaroon lamang ng malalim na pananampalataya at magpapailalim tayo sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos, mawawala yung kabalisahan na yan at yung ating kapigatian na yan. Tayo ay babangon ng ating Panginoon Diyos ng banal na Panginoon Kristo yan. Kaya tayo ay instead na halimbawa tayo nakakaranas ng kapigatian, huwag tayo ma-depress, huwag tayo malungkot. Bagwas tayo ay igagalak pa nga natin ito, kagaya na tayo ay nakikiatin sa Panginoon sapagkat tayo ay hindi pababayaan ng banal na Panginoon hanggang sa takdang panahon, at pagdating ng takdang panahon mas higit pa na pagpapala ang pagkakalob sa atin sapagkat tayo ay pagkakalooban ng kaligtasan sa Panginoon. Kailangan ng pagpapala ng banal na Panginoon. Kaya huwag tayong mawalan ng pananampalataya sa anumang pagsubok na ating nararanasan, sa anumang kabalisahan na nangyayari sa ating buhay, na halimbawa tayo nalalagay sa alanganin, tayo ay kapag bumabagyo, syempre yung nababalisa na tayo, yung ating property, yung ating negosyo, buhay natin ay tayo ay nalalagay sa alanganin. So tayo ay isalig natin sa Panginoon siya, at tayo ay ililigtas. Kagaya ng nangyari kina San Pablo, sila ay maraming pinagdaanan na mga pagsubok sa kanyang pagmisyon na palaganapin ng mabuting balita, at siya iniligtas ng ating Panginoon Diyos sa iba't ibang mga pagsubok na yan, at patuloy niyang inasahan na siya ay iligtas pa. Yan. Kaya ganoon din tayo, na tayo ay umasa, lalong-lalo na tayo ay nabibingit yung buhay o pag ibang mga problema. So tayo ay puprotektahan naman ng Panginoon Diyos, at tayo ay maligtas din sa ganyang klase ng mga sakuna at mga iba't ibang uri ng mga maaaring makapinsala sa atin, ay isasalig natin sa Panginoon Diyos kung tayo ay protektahan. Yan. At hindi lamang tayo liligtas mula dyan sa mga ganyang klase ng mga kapigatian o maaaring threat sa ating buhay, kundi hanggang sa pagdating ng takdang panahon, tayo ay bibigyan niya ng ibayo pang pagpapala o buhay pang walang hanggan. So at tayo ay magkaroon palagi tayo ng malaking pag-asa sa ating banal na Panginoon Diyos, huwag tayo mawala ng pananampalataya, at palagi na tayong ibabangon o i-resolve mula dyan sa mga pagsubok na yun, at tayo mamumuhay na maayos from that thing. Kaya kung tayo dito sa ating bansa, kung nararanasan natin yung pagulad kanon na bagyo, tayo ay hindi pa rin naman pinababayaan ng Panginoon Diyos. Kahit itong bansang ito, 25 na bagyo na nalasa, ay nangababangon pa rin, nakapagulad pa rin tayo ng maayos. At na-resolve natin, nakakabangon, tuloy-tuloy pa rin yung pagbubuhay. So kaya kung tayo mabalisa doon sa mga ganyan, lalo na yung global warming, climate change, so tayo magkaisa sa pananampalataya, hindi natin ng mabuting manahon, iligtas tayo kung ito man ay patuloy na nananala, sapagkat hindi lang naman tayo yung gumagawa ng mabuti, sapagkat kung marami yung hindi nakatutubod para resolvein yung practically, kagaya nung masakap yung pag-resolve ng environmental protection, global warming, kung hindi lahat nakatutubod yan, patuloy lang yun, lalo na yung mga malalaking negosyo
na umaambag ng malalaking pagsira ng ating kalikasan from the pollution. So, yan ang malaking problema. Kaya yung pagkakasala ng mga taga-Kromdan, yun yung sumisira ng mundo, ng kalikasan. So tayo naman, syempre, we are trying to restore at tayo na palataya na maligtas tayo doon sa bunot na yun. Dahil nga nag-global warming, lumalakas yung mga typical na mga typhoon, nagiging super typhoon siya. Mga bagay. So muli, sana tayo ay muli kayo ay nagabayan naman ng Bibleized promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, o nagabayan na naman tayo ng mabuting balita sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos, at tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasan spiritual. Yan. At tayo patuloy na nanampalataya ng paggabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan o iba't ibang pagmimilagro sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, at sa ating pagbabagong ito na kayo ay mahikayat sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at talimain yung mabuting balita. Yan. At higit sa lahat ay ang inyong pakikinig sa mabuting balita at mula sa ating pagbabagong ito, at hindi lamang sa atin, sa iba't ibang mga instrumento o yung mga naglilingkod sa Panginoon, lalong-lalo na sa simbahan, siyempre na tayo ay mapakinggan ang mabuting balita at isabuhay natin ito. Yan ang higit na magbibigay sa atin ng kaligtasan at pasalamatan natin kung tayo ay nanginagabayan ng pagmumilagro at iba't ibang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa ating pamumuhay nito. At tayo ay hilingin natin ay tayo ay humiling sa ating Panginoon mula Panginoon Jesucristo ng mga pagpapala at kagaya nga nung nangyayari na tayo ay gabayan sa kabalisahan sa ating nangyayari. Makabangon tayo kung tayo man ay nasasalanta kagaya ng bagyo at iba't ibang mga kabigatian sa mundo. So malalampasan natin ng lahat ng yan in our faith in God. So tayo ay humiling at maging matibay sa ating pananampalataya at magkaroon tayo lagi ng panahon pag-asa. Yan, sa tamang panahon. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at unawain natin yung ating mga pinaniniwalaang mga relihiyon. Sa gayon, maiiwasan natin yung mga hidwaan ng bawat mga reliyon, maging sa iba't ibang denominasyon ng Kristiyano, paniniwala ng Kristiyano na may iba't ibang mga kanya-kanyang paniniwala at ways sa paniniwala ng Kristiyano. So mag-unawaan tayo para hindi nagkakaroon ng mga diskusyon o kaguluhan sa ating pananampalataya na humihikayat ng hindi maganda sa lipunan at nagdudulot ng karahasan ng digmaan. Bagkus ay yung pagkakaisa natin, magkakaroon man tayo ng iba't ibang way in faith in God, or may iba't ibang man ng ating pananampalataya, pinapanampalatayahan, ay nagkakaroon tayo ng pagkakaisa at inuunawa natin yung ating mga pinaniniwalaan. At tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at nakahihikayat tayo sa lahat, pamilya, mga bansa at nagkakaisang mga bansa. Sa ngayon, naiiwasan natin yung mga bagay na yan na kaguluhan sa ating mundo at kawalan ng kaayusan. Kundi nagkakaroon ng kapayapaan at kaayusan at pagkakaisa. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy na kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at inyong patuloy na pagkaisahin at pagbuklurin ng sangkatauhan mula man sa Pilipinas sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. Yan. At mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, sa pagbabahagi natin ng mabuting balita dito sa Bibleized Promotion, patuloy tayo na nanampalataya ng paggabay ng kapangyarihan pagmimilagro ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro, aparisyon. At patuloy nating mapagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo. Ay pangaloman ay bayang palakasan at kagalingan. Doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ng ating banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, at patuloy kayong mamahala ng matuwid, mabuti, at tugunin niyo yung karapatan tao. Sa gayon ay makapamumuhay ng mabuti, patas yung inyong mga nasasakupan. So yun muli, magandang hapon sa inyo lahat
At God bless you all.